Sa kabilang banda, imposible. Yon ang pilit inilalagay ni Olivia sa isip. Ano naman ang gagawin ng lalaking yon sa tapat ng salon ko? Magpapaayos ng ugali? Ng buhok? Umiling-iling siya. Nagkataon lamang siguro yon. Naalala pa niya ang mukha nito. 5 taon nang lumipas pero wala pa ring pagbabago. Sobrang gwapo pa rin. Malakas niyang kinutusan ng sarili. Napatingin tuloy sa kanya ang mga customers ng salon. Akala siguro nababaliw na siya dahil kanina pa niyang kausap ang sarili. Gwapo. Really, Olivia? Kastigo ng utak niya. Gwapo nga. Ubo naman ang sama ng ugali. Hiling ni Olivia na sana'y wag na lang siyang magkita pang dalawa. Hindi niya masikmura na makita pa ang mukha ng lalaking yon. Sarap pampasin ng blower sa mukha. Ate! Agad siyang tumayo na makita si Zoran. Lumuhod siya para pantayin to at agad niyakap. Ate, tingnan mong kamay ko. Tinaas ni Zoran ang kamay at pinakita sa kanya ang hawak na chocolate na bilog ang hugis. Katulad nito, pinakita nito sa kanya na nakaraan. Teka, wag mong sabihin na binigay na naman sa'yo yan. Agad siyang tumingin sa ina kaya't napabuntong hininga na lamang. Ewan ko ba dyan kay Zoran? Bigla-bigla na lang nawawala. Kapag nakita ko naman madaming dalang tsokolate, dahilan ng nanay niya. Napahilot siya sa sentido at saka bumaling sa bata. Hindi niya magawang magalit dito pero pinagsasabihan ko naman to. Sumusunod naman si Zoran sa ilang bagay pero ewan ko ba kung bakit hindi nito kayang umiwas o tumanggi sa mga taong may dalang tsokolate. Zoran, tiningnan ko ito ng seryoso. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang tatanggap ng kahit ano sa hindi mo naman kilala? Paano kung bad guy yun at kunin ka niya sa amin? Sa akin. Nanlalamig ang kamay niya ngayon na nakahawak sa kamay ng anak niya. Tama, anak niya si Zoran pero hindi alam ng lahat. Maliban sa kanila at pamilya ni Derek. Natatakot kasi siya na baka bumalik si Zefiro at saktan siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Paano kapag nalaman itong buhay ang anak niya at kunin to sa kanya? Paano kung pati ang bata ay idamay pa nito? Sa galit sa pamilya niya, di niya kayang pati si Zoran masaktan ng dahil doon. Kaya nga pinag-isipan niya mabuti ang ginawa niya. Hindi bali nang saktan siya nito, wag lang ang anak nila. Para sa kanya, hindi itong ama ni Zoran. Nagawa ni Zefiro iutos sa kanya na pasnangin ang anak niya, samantalang nananalitay din naman ang dugo nito sa bata. Wala itong kwentang tao o mas tamang sabihin, wala itong kwentang ama. Napukaw si Olivia nang marinig nila ang maliit na boses ng kanyang anak. Ate, sorry na po. Huwag ka na magalit sa akin, ha? Winawakan na malit itong kamay ang mukha niya, tsaka siya hinagkan sa pisngi. I love you, ate. I love you too. Sorry, ha? Sorry, anak, dahil kailangan kitang itago sa lahat. Anang utak niya. Naalala niya na makita si Zefiro na walang pagmamahal sa anak nito. Di man lang naranasan ni Zoran na mahalin ng sariling ama kahit nang hindi pa to sinisilang sa mundo. Sobrang sakit para sa kanya yon. Kung paano pa kaya pag nalaman niya ni Zoran balang araw, tiyak masasaktan ng anak niya. Tsaka paano niya ipapaliwanag kay Zoran balang araw na hindi talaga ako ate nito kung hindi ang nanay nito. Ate, iyak ka ba? Agad niyang pinahid ang luha nang tumayo si Zoran para tingnan ang mukha niya. Namiss ka lang ni ate, pagdadahilan niya. Ngumiti naman ang kanyang anak na tila ba natuwa sa narinig. Di ka nagalit ate? Agad siyang tumango. Paano kung magagalit sa'yo ang cute-cute mo? Aniya sabay pisil sa pisngi nito. Mabuti na lang kamukha niya si Zoran. Hindi ako mababahalang makita to ni Zefiro dahil walang pagkakahawig ang anak niya sa ama nito. Ate, kain mo to. Excited, binuksan ni Zoran ang tsokolate galing sa bulsa nito, tsaka binigay sa kanya. Talap po, di ba? Hindi nga talap, kundi masarap. Pagtatama niya sa anak. Natawa siya dahil tumulis lang ang nguso nito. Ate, sabi ni Mamang Pogi, bigay ko daw sa iyan kasi love mo yung chocolate na yan. Nagbukas muli ng panibagong tsokolate si Zoran at binigay ulit sa kanya kahit may laman pa ang bibig niya. Sabi ng Mamang Pogi, favorite mo daw ang chocolate? Tumingin siya ng may, Nay, kilala mo ba kung sino nagbigay nito kay Zoran? Look! Nagkibit balikat ang kanyang ina. Baka mga tambay dyan sa tabi-tabi. Alam mo naman marami nagkakagusto sa yung taga dito sa atin. Kinarga niya si Zoran na makita ni Aling Nena na kapapasok lang ng salon. Magpapalinis na naman siguro to ng kuko. Ursula, Olivia.
Nagmamadaling lumapit to sa kanila ng nanay niya. Hi Zaran, pogi-pogi naman ang batang to. Pinisil pa nito ang pisngi ng anak niya bago bumaling ulit sa kanila. Diba, gusto mong bilhin ang lupang to ni Lucia? Di po ba nabenta na? Tanong niya rito. Tumango si Aling Nena. Oo nga, nabenta na. Pero yung nakabili mukhang balak nitong ibenta ulit. Lumungkot bigla ang mukha na matanda kaya nakaramdam siya ng kaba. Pero yung mga lupa natin kinatitirikan ng bahay na bili na din. Balita ko palalayasin na rin daw tayong lahat. Po? Di po ba i-awar na yun at ibibigay sa atin ng walang mga sariling bahay? Yun ang sabi dati sa kanila ng mayor, kaya't imposible ang sinasabi ni Aling Nena ngayon. Bumuntong hininga si Aling Nena. Yan nga ang pangako ng mayor natin, pero mukhang napako ng pangako nito at nasilaw na sa pera. Pero Nena, kanina mo naman nalaman ng balitang yan, baka hindi totoo, alang nanay niya. Naka-Ursula, sana nga hindi totoo ang kaso, totoo talaga. Lumingon-lingon si Aling Nena at mahinang bumulong na sapat lang para marinig nilang dalawa. Galing mismo sa sekretary ni Mayor ang balita. Milyon-milyon daw ang binigay kay Mayor para lang makuha ang lupang matagal na nilang tinitirhan. Pareho silang nanghina ng nanay niya. Ito namang lupa ni Lucia, baka ibenta raw sa may-ari ng salon dito. Kung makikiusap daw ang may-ari, diba, ikaw lang naman ang may salon dito? Kaya't sinasabi ko to sa iyo, Olivia. Dagdag pa ni Aling Nena. Bakit naman sabay-sabay pa itong nangyayari sa kanila? May ipon siya para sa pag-aaral ng mga kapatid niya at di niya po pwedeng galawin yon para bumili o manatili sa mga apartments dahil nakatalaan talaga na tayo yun. Ilang buwan pang kasalin na ni Derek. Di naman niya gustong magpabigat dito at ng pamilya niya. Tsaka hindi rin yun gusto ng kanyang ina. Alam niya tatanggi ito. Inopen niya sa kanyang ina noon na gusto niya tong tumira kasama ng mga kapatid sa magiging bahay nila ni Derek. Pero mariing pagtanggi ang ginawa nito. At mahalaga sa kanilang lugar na to dahil dito sila lumaking lahat. Olivia? Alanganing tumingin si Aling Nena sa kanya. Para may gustong sabihin pero nahihiya lang. Makikiusap sana kami sa'yo. Alam kong nakakahiya pero ikaw kasi ang sa tingin namin ay makakatulong sa mga taga dito. Ano po bang tulong ang magagawa ko? Tumikim si Aling Nena at saglit na tumingin kay nanay. Ang sabi-sabi kasi ay baka madaan daw sa pakiusapan na kabili. Si Olivia ang pinakamaganda dito sa lugar natin. Baka magamit natin kagandahan niya para makapakiusapan ng nakabili ng lote natin. Aba Nena, nakalimutan mo yatang ikakasal tong anak ko. Putol ni nanay dito. Napakamot sa bato ka matanda. Pasensya na ha, wala lang talaga kaming maisip na paraan. Mahalaga para sa ating lahat ang lugar natin. Saka sinabi din kasi ng tauhang nakabili na ang gusto daw ng amo nito ay nakikiusap, yung pinakamaganda. Ikaw lang naman pinakamaganda sa lugar natin eh. Natigilan si Olivia. Ayoko ho, Aling Nena. Tanggi niya agad nang marinig ang sinabi nito. Halatang mahilig yung nakabili, aba, namimili pa ng maganda. Agad na sumang-ayon ng nanay niya sa sinabi ng matanda. Tama ka anak. Tumingin naman si nanay kay Aling Nena. Ang anak na lang si Alfonso ang ipakiusap ninyo. Siguradong papayag yon dahil gustong gusto ng mayaman kahit matanda pa yon, no? Malungkot na tumango na lamang si Aling Nena. O sige, hindi ko naman kayo mapipilit. Nakakalungkot lang isipin na maaaring mapalayas tayo sa lugar na matagal na nating tinitirhan. Anito bago na kayo kong umalis. Gusto niya sanang tumulong kung hindi nito binanggit ang tungkol sa gusto na nakabili. Ang nais pa niya ay pinakamaganda. Hay nako, talagang mahilig sa babae. Sigurado siyang matandang lalaking yun malaki ang tiyan, halos nakakalbo na. Anak, huwag ka nang masyadong mag-isip dahil malapit na rin naman kay ikasal ni Derek. Kami na ang bahala sa sarili namin, oras na mapaalis kami sa lugar natin. Nay, humarap siya dito. Hindi naman po pwedeng hayaan ko lang kayo. Gagawa ko ng paraan para makaahon ng pamilya natin. Yon ang motto nila ni Omar sa buhay, ang tulungan ng pamilya nila. Anak, magkakaasawa ka na. Hindi mo kami maaaring problemahin na lang palagi. Bumuntong hininga siya. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi kayo problema sa akin? Pamilya tayo kaya't dapat lang magtulungan tayo. Aniya pa rito. Di niya tuloy alam anong uunahin. Balak pa naman yan sanang bilhin ng lote ni Aling Lucia para sa salon niya.
Tapos ngayon dadagdag pa itong paghahanap ng bahay dahil maaari silang mapaalis? Tumingin si Olivia sa kanyang anak na nakatulog na sa kanyang braso. Napangiti siya at napangawi sa mga alalahanin niya. Pag ganitong marami siyang problema, anak lang niya nakapagpapagaan at nagpapalakas ng loob niya. Kinabukasan, isang long sleeve blouse at slacks na itim na binagayang itim na flat sandals ang suot ni Olivia. Inayos niyang pagkakatali ng mahabang buhok. Naglagay rin siya ng foundation sa mukha, manipis na lipstick naman sa kanyang labi. Cologne lang ang minisik niya sa kanyang leeg. Papunta si Olivia ngayon sa nakabili ng lupa ni Aling Lucia. 4 na araw na mula na makiusap sa kanila si Aling Nena. Pagkabukas din nun, pupuntan sila ni Aling Lucia para bigyan sila ng 1 buwan at umalis sa loteng nabenta na nito. Yun daw kasi ang gusto ng bagong may-ari kaya ngayon makikiusap siya rito na kung pwede, hayaan silang umupa sa lote nito. Kahit dagdagan pa ang upa nila ayos lang, pero wag naman sanang sobrang laki dahil baka hindi nila kayanin. Sa ngayon kasi wala siyang balak bilhin ng lupa dahil baka mapaalis sila sa lugar nila. Kailangan nila ng pera para makahanap ng bahay sakali mang mangyayari iyon. Pumikit siya, tahimik na umuusal ang dasal. Sana pumayag ang bagong may-ari. Bye, Zoran. Inagkan niya sa noo ang nag-aalmasal pang anak. Huwag kang pasaway kay nanay ha. Di kita bibilan chocolate kapag tumakas ka na naman. Pagbabanta niya na hindi naman totoo. Di naman niya matiis na hindi to bilan ng chocolate, lalo na't paboritong-paborito nito yon. Bumaling siya kay Andeng at Olga. Tulungan niyo si Aling Marta sa salon pagkatapos inyong kumain ha? Biring niya sa 2 kapatid. Susunduin kasi siya ni Derek mamaya para kumain sa labas. Aalis na po ako, Nay. Paalam niya sa ina bago umalis. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa address na binigay sa kanya ni Aling Lucia. Tumingin si Olivia sa hotel na nasa harapan. Muntik na siyang matisod nang matandaan niya kung kaninong hotel ito. Walang iba kundi ang isa sa hotel na pag-aani ni Zefiro. Bakit sa dinami-rami ng pupwedeng pagstayhan ng bagong may-ari ng lote ni Aling Lucia, bakit dito pa? Tsaka bakit sa hotel pa talaga sila magkikita? Muli niyang binasa ang nakalagay sa papel na inabot ng matanda. Walang duda, ito nga ang nakalagay sa papel. Kaagad nalukot ang mukha niya. Ngayon lang niya napansin walang pangalan na nakalagay doon. Paano niya hahanapin ang taong nakabili nun kung hindi niya alam ang pangalan nito? Nilamukos niyang hawak na papel at takmang aalis nang may lumapit sa kanyang isang babae. Ma'am Olivia? Kumunot ang noon niya. Teka, bakit kilala siya nito? Mas lalong kumunot ang noon niya nang magalang na yumukod to sa kanya. Kanina pa kayo hinihintay, ma'am. Ani pa nito. Yung bagong may-ari ba? Tumango-tango siya at agad gumiti sa babae. Di man lang nabanggit ni Aling Lucia na may pasundo-sundo pa ang bagong may-ari. Ibig bang sabihin nun alam niyang pupuntahan niya? Ibig bang sabihin malaki ang chance na pumayag to sa pakiusap niya? Di naman siya ipapasundo at haharapin kung wala tong balak pakinggan siya. Ibig sabihin malaki ang chance na pumayag tong umupa sa lote nito. This way, ma'am. Yun lang ang sabi ng babae at tumalikod na. Todong ngiti si Olivia na sumunod dito, pero unti-unti nabura ang ngiti sa labi niya nang tahakin nila ang pamilya na daan. Hindi siya po pwedeng magkamali. Itong daan papunta sa office ng lalaking yon. Miss! Pinigil niya sa brasong babae. Sigurado ka ba itong daan natin? Napapalunok niyang tanong. Hindi ba't sa office na daan na to? Umiling ang babae. Hindi tayo pupunta ng office, Ma'am Olivia? Nakahinga siya na maayos at sumunod na rin dito na maglakad ulit ito. Akala niya talaga doon ang punta nila. Mabuti na lang mali ang akala niya. Parang ang tagal nga nila bago narating ang nag-iisang kwarto sa pinakadulo. Tagong-tago ito at parang walang nagpupunta rito. Tapos madilim pa ang paligid. Nakakatakot. Miss! Humawak siya sa braso ng babae nang iiwan na siya nito. Teka, iiwan mo ako dito? Tabingin na ang ngiti niya ngayon. Ma'am Olivia, may gagawin pa po ako. Tsaka ang bili ni Sir ibig kong sabihin, ang bili ng amo ko ay mag-isa kayong tumuloy dyan? Di kasi nito gusto na may ibang tao maliban sa'yo. Sandali! Wala na siyang nagawa nang iwan na siya nito ng tuluyan. Parang takot na takot tong magtagal sa harap ng kwartong to. Teka, Sir daw. Ibig sabihin lalaki makakausap niya? Nakaramdam siya ng kaba. Tagong kwarto at pinakadulo ito. Paano kung mahilig pala talaga to? Pinagpawisan si Olivia ng malamig.
Humakbang siya paatras, inihanda ang binti. Sa mabilis na pag-alis pero natigilan na maalalang sadya. Hindi ako pa pwedeng umatras ngayon dahil dito nakasalalin ang negosyo niya. Pinahid niya muna ang pawis sa noo bago pinihit ng nanginginig niyang kamay ang seradura ng pinto. Nakahinga siya na maayos na makitang maliwanag na sa loob ng silid. Di tulad sa labas na madilim. Nilibot niyang tingin ang paligid. Walang ibang tao, liban sa kanya at sa lalaking nakatalikod. Nakaupo sa isang swivel chair. Hello po. Good morning. Agaw pansin niya sa lalaki. Baka kasi hindi to aware na naririto na siya. Di kasi humaharap eh. Sir, ako nga po pala si Olivia. Muntik nang malaglag ang pang-ibaba niya nang humarap sa kanyang lalaki. Zefiro! Katulad ng dati, wala itong pinagbago. Gwapo pa rin at mas lalo yatang lumaki ang pangangatawan nito. Ipinilig niya ang mukha. Bakit pa puro papuri ang nasa utak niya para dito? Samantalang mas dapat magtaka siya kung bakit ito ang nasa harapan niya ngayon at hindi ang taong nakabili ng lote ni Aling Lucia.